Sa mundo ng professional wrestling, hindi lang lakas at galing ang nagbibigay ng advantage. Minsan, ang mismong laki at presensya mo na ang sandata. Mula sa mga higanting kasing taas ng basketball backboard hanggang sa mga heavyweight na may bigat na halos kasing bigat na ng isang maliit na kotse, ang mga wrestler na ito ay hindi lang basta lumalaban. Pinapahanga at minsan, tinatakot pa nila ang lahat ng makakasalubong nila sa ring. Sa listahang ito, babalikan natin ang ilan sa pinakamalalaking giant na tumapak sa wrestling ring. Mga taong nagbago ng laro gamit ang kanilang taas, bigat at kakaibang karisma. May ilan na naging alamat dahil sa kanilang unbeatable streak. May iba naman na tumatak dahil sa kanilang kakaibang persona at presence sa loob at labas ng ring. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 20, Giant Gonzalez. Kapag pumasok si Giant Gonzalez sa ring, halos lahat ay napapahinto at napapabuka ang bibig sa gulat. Isipin mo na lang, isang tao na umabot sa hindi ka panipaniwalang 8 feet ang taas. Hindi lang siya matangkad para sa wrestling. Matangkad siya para sa kahit anong bagay. Siya ang pinakamataas na superstar na tumapak sa ring ng WWE. Pinanganak bilang Jorge Gonzalez sa Argentina, hindi niya agad pinasok ang wrestling. Sa katunayan, una siyang naglaro ng basketball at na-draft pa ng Atlanta Hawks noong 1988. Inakala ng lahat na magiging halimaw siya sa court, pero dahil sa mga problemang pangkalusugan, hindi natuloy ang NBA career niya. Pero dahil sa kakaibang presensya niya, napansin siya ng wrestling world. Una siyang lumabas sa WCW bilang El Gigante, nakalaban ng mga bigatin tulad ni Ric Flair. Pero noong 1993, doon siya gumawa ng ingay sa WWE. Sa Royal Rumble, ginawa niya ang isang nakakagulat na stunt. Tinanggal niya si The Undertaker kahit hindi siya opisyal nakalahok sa laban. Pagkatapos ng ilang taon, lumaban pa siya sa Japan bago tuluyang magretiro noong 1995. Pero kasama ng pambihirang laki ng katawan niya, ang ilang seryosong health issues tulad ng diabetes at kidney problems. Sa kabila nito, tumatak si Gonzalez sa wrestling history. Hindi dahil sa haba ng karir niya, kundi sa laki ng imprenta na iniwan niya, literal at figuratively. Number 19, Andre the Giant. Paano mo tatawagin ng isang tao na kahit ang pinakamalalaking pangalan sa wrestling ay parang maliit sa tabi niya? Simple, Andre the Giant. Si Andre Rene Rousimov ay lumaki sa kanayunan ng France, pero wala nang ordinaryo sa kanya simula pagkabata. Dahil sa acromegaly, patuloy siyang lumaki hanggang umabot sa taas na 7 feet 4 inches at timbang na higit 500 pounds. Pumasok siya sa wrestling noong dekada 60s at agad naging international star. Pero noong pumasok siya sa WWE noong dekada 70s at 80s, ibang level na ang kasikatan niya. Tinawag siyang The Eighth Wonder of the World at hindi iyon basta hype. Halos 15 years siyang walang talo. Ang pinakatanyag na sandali niya, WrestleMania 3 noong 1987. Mahigit 93,000 fans ang nanood habang hinarap niya si Hulk Hogan. Nang buhatin siya ni Hogan para sa legendary body slam, sumabog ang buong stadium. Pero hindi biro ang ganitong laki. Nahihirapan siya sa simpleng bagay tulad ng pagsakay sa eroplano o paghanap ng upuan na kakasya sa kanya. Sa kalaunan, naapektuhan din ng husto ang kalusugan niya. Gayunpaman, walang ibang nakapuno ng ring o ng puso ng fans gaya niya. Si Andre ay hindi lang star, siya ang naging pamantayan ng pagiging tunay na wrestling giant. Number 18, Haystacks Calhoun. Paano naging isa sa pinakaminamahal na wrestler ng lahat ng panahon ang isang taong tumitimbang ng higit 600 pounds? Kilalanin si Haystacks Calhoun, ang naka-overalls na barefoot powerhouse na pumasok sa wrestling history books. Bago sumikat, siya ay si William D. Calhoun mula sa maliit na bayan sa Texas. Nang pumasok siya sa wrestling circuit, lumampas na siya sa 600 pounds, isang tunay na dambuhala kahit sa mundo ng mga heavyweight. Pero higit pa sa laki niya, ang talagang tumatak sa fans ay ang kabaitan niya. Sa bawat laban, bitbit niya ang kanyang signature denim overalls at minsan pati malaking horseshoe sa leeg. Mula dekada 50s hanggang 70s, siya ay isa sa mga top attractions sa Amerika, lalo na sa tag team matches. Hindi lang siya basta malaki, marunong siyang magpasaya ng crowd at makipag-interact sa fans. Sa loob at labas ng ring, kilala siyang mabait, mapagbigay at itinuturing ang fans bilang pamilya. Sa kabila ng kanyang laki at lakas, si Haystacks Calhoun ay nagpapatunay na minsan, ang pinakamalalakas na tao ay may pinakamalambot na puso.
Number 17, Paul White, Big Show. Kung may modernong wrestler na perpektong naka-embody ng giant role, si Paul White iyon. Mas kilala bilang Big Show. May taas na 7 feet at timbang na higit 400 pounds. Hindi lang siya basta malaki. Pang-dominate talaga ang katawan niya. Ipinanganak na may acromegaly, sumailalim siya sa surgery para kontrolin ang paglaki. Pero lumaki pa rin siya bilang isa sa pinakamalaking atleta sa wrestling history. Nang pumasok siya sa WCW noong 1995 bilang The Giant, agad siyang nagmarka. Lalo na nang manalo siya ng World Heavyweight Championship sa kanyang debut match. Sino pa ba ang nakagawa niyan? Noong 1999, lumipat siya sa WWE at naging fixture ng industriya. Multiple-time world champion, tag champion, hardcore champion, lahat halos ng titulo na sungkit niya. Pero hindi lang siya puro lakas, marunong din siyang mag-evolve. Mula sa pagiging nakakatakot na heel hanggang sa pagiging nakakatawang giant sa comedic skits kasama si John Cena, pinatunayan niyang kaya niyang magtagal sa spotlight sa kahit anong era. Sa mundo ng wrestling kung saan mabilis magbago ang uso, bihira ang gaya ni Big Show. Isang giant na marunong sumabay sa panahon at manatiling relevant sa loob ng maraming taon. Number 16, The Great Khali. Akala ng marami, puro western stars lang ang makakapasok sa wrestling history. Hanggang dumating si The Great Khali. May taas na 7 feet 1 inch at timbang na higit 350 pounds. Mula India ay dinala niya sa WWE ang kakaibang kombinasyon ng laki, lakas at matinding presence. Bago mag-wrestling, nagsilbi muna siya sa Punjab Police at kilala na sa kanyang kahanga-hangang lakas. Pero nang pumasok siya sa wrestling ring noong 2006, ibang klase ang impression niya. Lalo na nang direkta niyang hinarap si The Undertaker sa kanyang debut. Noong 2007, naging kauna-unahang Indian-born WWE World Heavyweight Champion siya. Isang tagumpay na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong fans sa India at sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang signature move na Punjabi Plunge, isang bagsak na siguradong nagpapatulog sa kalaban. Sa labas ng ring, malayo siya sa karakter na kinatatakutan ng lahat. Masayahin, palakaibigan at minsan ay lumalabas pa sa Bollywood movies. Itinatag din niya ang Continental Wrestling Entertainment sa India para sanayin ng susunod na henerasyon ng mga wrestler sa kanilang bansa. Number 15, Omos. Kung iisipin mo ang mga giant sa WWE, madalas may isip mo mga dating panahon pero binabago yun ngayon ni Omos. May taas na 7 feet 3 inches at timbang na mahigit 400 pounds. Hindi lang basta malaki ang Nigerian giant na ito. May bilis din siyang nakakagulat para sa kanyang laki. Sa totoong buhay ay si Tololope Jordan Omogbehin. Dati siyang college basketball player para sa South Florida at Morgan State. Nang mapansin siya ng WWE, agad nilang nakita ang potensyal. Isang higante na kayang gumalaw na parang mas maliit na atleta. Una siyang lumabas bilang bodyguard ni AJ Styles. Pero nung WrestleMania 37, gumawa siya ng malaking debut sa ring at agad nanalo ng Raw Tag Team Championship. Mula noon nakipaglaban na siya sa mga malalaking pangalan tulad ni Bobby Lashley at Brock Lesnar. At hindi basta-basta nagpatalo. Bukod sa kanyang performance, ipinagmamalaki rin niya ang kanyang Nigerian heritage. Dala ang bandera ng bagong henerasyon ng international talent sa wrestling world. Number 14, Braun Strowman. May mga wrestler na kapag lumabas lang sa stage, alam mong kakaiba. At isa roon si Braun Strowman. May taas na 6 feet 8 inches at timbang na halos 380 pounds. Galing siya sa mundo ng strongman competitions kung saan normal lang sa kanya ang magbuhat ng sasakyan o magbaligtad ng truck. Unang nakilala bilang miyembro ng Wyatt family pero mabilis din siyang nag-solo career. At doon nagsimula ang kaguluhan mula sa pagbato kay Roman Reigns na parang laruan hanggang sa aktwal na pag-flip ng isang ambulance sa TV. Noong 2020, nakuha niya ang Universal Championship sa WrestleMania. Patunay na hindi lang siya pang power spots, kaya rin niyang buhatin ang top title ng kumpanya. Pagbalik niya noong 2022, matapos ma-release, sinalubong siya ng fans na parang bumalik ang isang paboritong karakter sa pelikula, puno ng sigawan at goosebumps. Number 13, Giant Silva. Hindi mo kailanman matatawag na ordinaryo si Giant Silva. May taas na 7 feet 2 inches at timbang na higit 380 pounds. Kitang-kita na agad siya sa anumang lugar.
mapa wrestling ring, MMA cage o kahit basketball court. Bago maging wrestler, si Paulo Cesar Silva ay isang national level athlete. Noong 1988, nirepresenta niya ang Brazil sa Olympic basketball. Pero mula sa fast breaks, lumipat siya sa body slams nang sumabak sa wrestling sa huling bahagi ng dekada 90s. Pumasok siya sa WWE, noon ay WWF, bilang bahagi ng Oddities. Isang kakaibang faction na mas tungkol sa aliw at kaguluhan kaysa Championship Gold. Pero kahit hindi siya laging panalo, tumatak siya dahil sa laki, personality at good vibes na dala niya. Pagkatapos ng WWE, sumubok siya sa MMA at nakalaban pa ang mga higante sa Japan tulad nina Akebono at Choi Hongman. Kahit hindi siya naging dominant champion, sapat na ang presensya niya para magdulot ng excitement sa bawat laban. Number 12. Robert Maille, Kurgan. May ilang higante sa wrestling na hindi lang umaasa sa laki. Kasama na rito si Robert Maille na mas kilala ng fans bilang Kurgan. May taas na 6 feet 10 inches at matinding intimidation factor. Kilala siya sa kanyang matigas na tindig at nakakatakot na titig. Pumasok siya sa WWF noong huling bahagi ng dekada 90s sa gitna ng Attitude Era, unang bilang miyembro ng Truth Commission bago sumama sa Oddities. Sa ring kilala siya sa kanyang signature move na Iron Claw, pero kaya rin niyang magpatawa. Minsan ay nakikitang sumasayaw kasama ng mga kapwa misfit wrestlers. Matapos ang wrestling career niya, lumipat siya sa Hollywood. Baka hindi mo alam pero lumabas siya sa mga pelikulang Sherlock Holmes kasama si Robert Downey Jr. at sa 300 bilang isang higanting mandirigma. Mula sa pagbagsak ng kalaban sa ring hanggang sa laban sa malalaking pelikula, si Kurgan ay tunay na multi-talented giant. Number 11. Nathan Jones. Kung may wrestler na parang storyline ng pelikula ang buhay, si Nathan Jones iyon. May taas na 6 feet 11 inches at timbang na 330 pounds. Galing siya sa Australia at may backstory na hindi mo makakalimutan. Bago mag-wrestling, nakulong siya sa isa sa pinakamatinding kulungan sa bansa dahil sa armed robbery. Dito siya nakilala bilang The Colossus of Bogo Road. Pagkatapos magbagong buhay, pumasok siya sa powerlifting at kalaunan ay sa wrestling. Nasign siya ng WWE noong early 2000s at agad binigyan ng malaking spotlight pati ang pagsasama kay The Undertaker sa WrestleMania 918s. Pero dahil sa mga pagbabago sa huling minuto, lumabas siya sa laban sa huling bahagi na lang. Dahil sa travel issues at kakulangan sa karanasan, maikli ang pananatili niya sa WWE. Pero hindi doon nagtapos ang kwento niya. Lumipat siya sa Hollywood at lumabas sa malalaking pelikula tulad ng Mad Max, Fury Road Troy at The Protector. Mula sa ring hanggang sa big screen, dala pa rin ni Nathan Jones ang kanyang higanting presensya. Number 10. Martin Ruoin, Giant Haystacks. Sa mundo ng wrestling sa UK, iilan lang ang mas kilala kaysa kay Martin Ruoin, mas sikat bilang Giant Haystacks. May taas na 6 feet 11 inches at timbang na umaabot sa halos 685 pounds. Isa siyang higanteng hindi lang basta wrestler, kundi tunay na spectacle. Ipinanganak sa Camberwell, London noong 1946 sa pamilyang Irish, lumipat siya sa Salford noong 3 taong gulang pa lang. Bago sumabak sa wrestling, naging laborer at nightclub bouncer muna siya. Pumasok siya sa wrestling noong 1967 bilang Luke McMasters, pero mas nakilala siya noong 1970s nang gamitin niya ang pangalang Giant Haystacks, inspirasyon mula sa American wrestler na si Haystacks Calhoun. Ang tambalan at kalaunay rivalry niya kay Big Daddy ay naging alamat sa UK wrestling scene. Hindi rin siya nagkulong lang sa UK. Lumaban din siya sa Canada bilang Loch Ness Monster at sa US sa ilalim ng WCW bilang Loch Ness, kasama pa sa Dungeon of Doom faction. Sa labas ng ring, kilala siyang devoted Catholic at pamilyadong tao. Ikinasal sa kanyang childhood sweetheart na si Rita noong siya'y 17 at nagkaroon ng 3 anak. Number 9. Big Cass, Big Bill. Si Big Cass, kilala ngayon bilang Big Bill, ay patunay na hindi lang taas ang kayang dalhin sa wrestling. Dapat may skills din. May taas na 6 feet 10 inches at timbang na higit 270 pounds. Isa siyang higanting may kakaibang agility. Unang nakilala sa WWE kasama si Enzo Amore, nag-stand out siya hindi lang sa laki, kundi sa bilis at flexibility niya sa ring. Marunong siyang gumalaw na parang mas maliit na wrestler. Kaya niyang mag-deliver ng big boots at choke slams na siguradong tatapos sa laban.
Matapos umalis sa WWE at malampasan ng ilang personal na laban sa buhay, bumalik siya sa wrestling bilang Bobby Morrissey at ngayon ay nasa AEW bilang Big Bill. Isang tunay na comeback story mula sa pagiging rising star sa WWE hanggang sa muling pag-angat sa international stage. Number 8. Kane. Isipin mo na lang, nasa gitna ka ng isang punong-puno. Pinanganak bilang Glenn Jacobs, lumabas siya sa WWE noong 1997 at agad siya ng isa sa pinakamahabang at pinakapopular na feud sa wrestling. Ang kwento ng magkapatid na magkaaway. Tapos magiging comic relief partner naman sa isa pang storyline sa may malalaking pangalan sa WWE at nanalo ng maraming championship titles. Sa labas ng wrestling, nagulat ang marami nang pumasok siya sa politika at naging mayor ng Knox County, Tennessee. Isang malaking career shift mula sa pagsunog ng ring papunta sa pagsilbi sa komunidad. Number 7. The Undertaker. Sa isang industriya kung saan bihira ang tumagal ng 5 taon sa spotlight, si The Undertaker ay naging haligi sa loob ng mahigit 3 dekada. May taas na 6 feet 10 inches at timbang na mahigit 300 pounds. Pumasok siya sa WWE noong 1990. Mabagal ang paglakad, puti ang mga mata at dala ang presensya ng isang deadman na parang hindi matitinag. Ngunit sa likod ng takot na dala ng persona niya, isa siyang mahusay na atleta na kayang gumalaw na parang mas maliit na wrestler. Ang kanyang WrestleMania streak na 21 straight wins ay walang kapantay sa kasaysayan ng wrestling. Nakaharap niya ang lahat, mula sa mga higante gaya ni Big Show hanggang sa at kahit isang simpleng pagtaas lang ng kamay, kaya niyang patahimikin ng buong arena. Number 6. Big John Studd. Kakaunti lang ang nakatayo sa harap ni Andre the Giant ng walang takot at isa sa kanila ay si Big John Studd. May taas na 6 feet 10 inches at timbang na 364 pounds. Naging isa siya sa mga pangunahing pangalan sa golden era ng wrestling noong dekada 80s. Pinakasikat ang rivalry niya kay Andre the Giant na umabot sa isang $15,000 body slam challenge sa unang WrestleMania noong 1985. Simple ang panalo. Kung sino ang makapag-slam sa kalaban, siya ang kukuha ng pera. Nang buhatin at slam ni Andre si Studd, sumabog ang sigawan ng crowd. Pero hindi lang iyon ang nagdefina ng kanyang karir. Isa siyang fixture sa WWF, nakalaban sina Hulk Hogan at King Kong Bundy at nanalo pa ng 1989 Royal Rumble. Sa bawat laban, dala niya ang aura ng isang tunay na giant, malakas, walang inuurungan at may presensya na hindi mo pwedeng balewalain. Number 5. Sid Vicious. Kung gusto mong makita ang kombinasyon ng laki at matinding intensity, si Sid Vicious o Sid Justice o Psycho Sid ang halimbawa nito. May taas na 6 feet 9 inches at timbang na higit 300 pounds. Hindi lang siya basta malaki, kundi puno ng enerhiya at agresyon sa bawat laban. Makikita mo agad sa kanyang mga mata ang unpredictability. Hindi mo alam kung ano ang susunod niyang gagawin. At kapag binagsakan ka ng signature power bomb niya, ramdam mo hanggang sa higang impact. Nagtagumpay siya sa iba't ibang major promotions gaya ng WWE, WCW at ECW. Nanalo ng multiple world championships at naging headliner sa malalaking event. Kahit saan siya lumaban, siguradong siya ang sentro ng atensyon. Isang powerhouse na kayang magdala ng laban at mag-iwan ng matinding impression sa audience. Number 4. Diesel. Kevin Nash. Si Diesel, mas kilala ngayon bilang Kevin Nash, ay isa sa mga higante sa wrestling na hindi lang puro lakas, may style at swagger din. May taas na 6 feet 10 inches at timbang na mahigit 300 pounds. Kaya niyang gamitin ng laki niya para magdomina. Pero marunong din siyang kontrolin ng spotlight sa pamamagitan ng kanyang charisma at matalas na wit. Noong kalagitnaan ng dekada 90s, sumikat siya sa WWE bilang Diesel. Isang no-nonsense enforcer na kalaunay naging world champion. Sa kanyang malalim na boses at intimidating presence, agad siyang nakilala bilang isa sa mga top stars ng panahon. Pero mas lalo siyang naging alamat ng maging isa sa mga founding members ng NWO sa WCW. Sa itim at puting kulay ng grupo, tinulungan niyang baguhin ang takbo ng wrestling industry at gawing mas edgy at rebellious ang imahe nito. Hindi lang sa laki nakasalalay ang appeal ni Nash. May kalmado at kalkuladong estilo siya na alam mong kapag pumasok sa ring, may mangyayaring malaking bagay. Number 3. Big Daddy.
Si Big Daddy o Shirley Crabtree ay isa sa pinakapaboritong personalidad sa British wrestling. May taas na 6 feet 6 inches at timbang na higit 300 pounds. Hindi man siya ang pinakamalaki sa listahan, pero siya ang may pinakamalakas na koneksyon sa kanyang mga fans. Sa kanyang kumikislap na robes, maputing buhok at malakas na boses, naging fixture siya ng Saturday afternoon TV sa UK noong dekada 70s at 80s. Pinapanood siya ng buong pamilya, mula bata hanggang lolo't lola, at palaging may kasamang ngiti o sigawan tuwing papasok siya sa arena. Simple lang ang estilo niya sa laban, brute strength at showmanship. Pero ang totoong sikreto niya ay ang karisma na kahit bata o matanda, mahuhulog ang loob sa kanya. Pinakaalala siya sa matitinding laban kontra sa kapwa higante na si Giant Haystacks, mga laban na naging bahagi na ng wrestling history sa UK. Number 2. Paul Bunyan, Max Palmer. Si Paul Bunyan, na ang tunay na pangalan ay Max Palmer, ay isa sa pinakamataas na wrestler sa kasaysayan. May taas na 7 feet 7 inches. Bago pumasok sa wrestling, naglaro muna siya sa NBA gamit ang kanyang pambihirang taas para mangibabaw sa loob ng court. Pero nang pumasok siya sa wrestling, naging instant attraction siya. Sino ba naman ang hindi matutulala kapag may nakitang kalaban na halos maabot ang kisame ng arena? Kahit hindi palaging technical ang laban niya, sapat na ang kanyang presensya para punuin ang venue ng curious na fans. Mula basketball star hanggang wrestling giant at kalaunan ay naging relihiyosong tagapagsalita, malayo ang narating ni Max Palmer. Pero sa wrestling fans, mananatili siyang isa sa pinaka-rare at hindi malilimutang higante na tumapak sa ring. Number 1. Gary Robbins. Sa taas na 7 feet 5 inches at bigat na humigit kumulang 380 pounds, si Gary Robbins ay isang tunay na Canadian Giant na naging alamat sa parehong wrestling ring at pelikula. Kilala lang The Canadian Giant sa wrestling world, agad na napapatingin ang kahit sinong makakita sa kanya. Hindi mo siya mapagkakamalan na ordinaryong tao. Lumaban siya noong dekada 80s at 90s, madalas itinatapat bilang halimaw na kalaban na kayang patumbahin ng sino mang haharap sa kanya. Para sa maraming wrestler, simpleng mapabagsak lang siya sa lupa ay isa ng malaking panalo. Pero hindi lang sa wrestling siya tumatak. Ginamit niya ang kakaibang presensya at laki para pasukin ang mundo ng pelikula. Lumabas sa mga cult classic horror films gaya ng Humongous at Wrong Turn. Sa mga pelikulang iyon tulad sa Ring, hindi na niya kailangan ng maraming dialogue. Ang laki at tindig niya na mismo ang nagsasabi ng lahat. Sa kombinasyon ng wrestling at pelikula, si Gary Robbins ay nanatiling unforgettable figure. Isa siyang higanteng hindi lang basta nakakatakot sa laban, kundi isa ring iconic na presensya sa pop culture. Bonus, Yokozuna. Bagamat hindi kasing tangkad ng ibang giants sa listahan, si Yokozuna ay kabilang sa pinakamalalaking atleta na tumapak sa WWE ring. May timbang na halos 600 pounds. Siya ay isang tunay na pader ng laman at lakas. Ipinanganak bilang Rodney Anoa'i, miyembro siya ng sikat na Anoa'i wrestling family na nagbigay ng maraming champions sa industriya. Ginamit niya ang karakter ng isang sumo grand champion mula Japan, kumpleto sa tradisyonal na attire at signature stance. Pero sa likod ng persona, isa siyang Samoan American na may natural na athleticism sa kabila ng kanyang bigat. Pumasok siya sa WWE noong early 90s at agad nang ibabaw. Nanalo ng WWE Championship ng 2 beses at nakalaban ang mga malalaking pangalan tulad ni Hulk Hogan, Bret Hart at The Undertaker. Kilala siya sa kanyang finisher na Banzai Drop, kung saan literal niyang inuupo at dinidiin ang buong bigat sa dibdib ng kalaban. Isang galaw na bihira ang makatayo matapos matanggap. Sa kabila ng kanyang laki, nakakagulat ang bilis ng galaw niya sa ring. Pinagsama niya ang karakter, presensya at kakayahan para maging isa sa pinakadominanteng heavyweight champions sa kasaysayan ng WWE.